Magandang araw mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa panibagong video. Ito po ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa isang ah, gamit or isang tawag dyan, tools na sa tingin ko ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin, lalong-lalo na po sa mga kapwa natin mekaniko. So, isa pong uri ng diagnostic tools po itong ating ipapakilala sa inyo. Nabili po natin ito sa medyo magandang presyo. Hindi naman po ito hindi naman po siya may kamahalan. Sa isang ordinaryong trabador po, sa 2 araw na trabaho po ay makakabili na po siya ng ganitong uri ng gamit. So ito po yung tinatawag na compression tester. Usually po pag nag-troubleshoot tayo ng motor, mayroon tayong mga bagay-bagay na kino-consider. Tulad niyan, pag may shop tayo, dinala sa atin yung motor na hindi umaandar, una nating i-check yung kanyang kuryente, or kung mayroon bang lumalabas na spark sa kanyang spark plug. So yan, isang bagay yon. Pangalawa, yung kanyang gasolina. So may gasolina. Tapos po yung i-check din po natin yung carburetor kung nagpa-function siya. Pangatlo po, siyempre check din po natin langis. Baka mamaya bigla siyang umandar, wala na pala siyang langis, o bigla siyang namatay kasi wala siyang na-short na siya sa langis, kaya nag-overheat siya. So yun po yung kadalasan natin tinitingnan pag tayo po ay nagto-troubleshoot ng mga motor or mga makina. So hindi po na isasama sa troubleshooting yung tinatawag na compression tester. Dahil po dati po, mga nakaraang mga henerasyon, hindi pa po available yung ganitong gamit sa market. Mayroon pong mga pailan ilang nabibili, pero medyo may kamahalan pa po nung una. Dati po yung ginagamit namin pag nag-compression test namin ay yung daliri. So, pinapasok mo sa butas ng spark plug, tatanggalin yung spark plug, papasok doon at i-start siya. Siyempre ilalayo mo yung yung high tension wire, baka makuryente tayo doon So ilalayo mo yun. So, isusubukan mo kung mayroong pressure na magbi-build up doon sa loob para itulak yung daliri mo at tutunog siya. So yun po, pinapakiramdaman lang po natin kung malakas yung compression. So hindi natin alam yung eksaktong pressure na na ipoproduce ng ating combustion chamber. So ngayon po, ito po ang gamit na to, hindi naman po kailangan mekaniko ka, ganun. Hindi naman kailangan nag-aayos ka ng mga motor. Ito po ay nire-recommend ko rin po sa mga may mga motor or may mga sasakyan na pwede rin po kayong mag-avail po ng ganitong gamit para kahit paano ma-monitor po ninyo yung kondisyon po ng inyong sasakyan. Hindi naman po siya mahirap gamitin. So, ang paggamit po nito ay tatanggalin po yung spark plug, ikakabit ito, i-attach mo dun sa pinagtanggalan ng spark plug, tapos pwede mo na siyang i-testing, pwede mo nang i-start, i-redundo yung makina at o di kaya sipain, i-kickstart, at makikita nyo na po yung kanyang magre-register na po kung ano yung pressure na nabibuild up niya sa loob, yung compression ng kanyang combustion chamber. So ito po ang ating compression tester po ay may iba-iba pong mga piyesa na kasama. Ito po yung kanyang gauge, pressure gauge. So mayroon tayong pressure gauge from 0 to 300 PSI. So bayaan lang po natin muna yung bar kasi medyo iba po yung ibang usapan niya, kasi mas familiar po tayo dito sa tinatawag na PSI or pounds per square inch. Ano yung pounds per square inch? So sa isang kwadradong pulgada, 1 libra o 1 pound yung nakadiin doon. Kalahating kilo yon, almost kalahating kilo, more or less. So sa isang square na ganun. So imagine niyo 300 pounds sa isang
Eskuladong pulgada. Ganyan lang kalaki halos. Ganyang kwadrado. May nakadiin na 150 kilos halos. So yun po yung 300 PSI. So yun po, medyo konting ideal lang po yun kung ano po yung mga PSI na yan. So ito pong ating compression tester, mayroon siyang gauge, pressure gauge from 0 to 300. So mayroon din po siyang kasamang, ito po yung kanyang ano pala, ito kanyang release valve. Pag gusto niyo i-release yung pressure na develop sa loob, ito po yung pipindutin. So dito po sa dulo niya ay mayroon tayong quick coupling para po dito sa hose. Yung hose po, daanan lang po ito ng hangin or yung compressed air galing sa makina. So ipapasok lang po natin na ganun at lalak. So yan po. So airtight na po siya dahil may mga o-ring po siya sa loob. Yan po. Yan. Tapos yung kabilang dulo po, ito po ang idudugtong dito sa mga adaptor. Ito yung adaptor. Yung isa po kinabit natin. So yung adaptor po na ito po yung ina-adapt dun sa pinagtanggalan ng spark plug. Halimbawa, yung motor natin ay Wave 100, XRM 125, or mga Rusi na mga scooter, or mga Mio, Honda scooter. So mayroon tayo ditong 10mm na adaptor para po sa spark plug. So 10mm siya na mayroon siyang thread na 1.0 mm per thread. So ito po yung sulat niyan. Yan po yung standard na sulat. M10 by 1.0. Ay, hindi pala by ito. Das pala ito. Das pala yan. Das na ganyan. M10 das 1.0. So meaning, ito yung kanyang diameter. Ito yung kanyang pitch ng thread. So mayroon tayong 1.0 na thread at 10mm na diameter. So ito po yung para sa mga Wave 100 XRM. Ganun po, scooter. So ito po yung pangalawa, mayroon tayong M12 12mm, tapos po ay 1.25 yung kanyang thread. Ito po yung sa TMX 125, TMX 125, 155 at yung mga medyo malalaking motor. Yung mga Rusin, mga 150, mga CG. So ito po yung pangatlo, ito po yung pang RS 100. RS na Yamaha 2-stroke. Usually po 2-stroke. So ito po yun. Ito po ay 14mm by 1.25 yung kanyang thread. So mayroon pong malaki-laki konti ito. Ito po yung ating pang 2-stroke din po ito. Para sa siguro chain. So itong kinakabitan niya, grass cutter, medyo malalaki po yung kanyang mga spark plug and thread po. So yan po, sa iba-ibang ano po, ay may dalawa pa po pala dito. Ito po yung plug-in, tinutulak lang po sa butas ng ano. Kung halimbawa raider po, medyo malalim yung raider, ito po yung ginagamit. Pag medyo baluktot, ito rin po. Scooter po pwede ito kasi silyado naman po siya eh. So pinapasok po kasi malalim po yung kanyang lalagyan ng spark plug, hindi po kayang abutin ng ganito. Dahil ito po ay hinihigpitan lang po ng kamay. At ang magsisilyo sa kanyang o-ring. Paano gamitin ito? Pag naikabit na po natin, isusubukan po natin i-start yung makina. So i-start, wide open po yung throttle. Wide open yung throttle para mabilis pumasok yung hangin ng intake. Or madaling pumasok yung hangin doon sa intake. So papasok po dito sa hose. Papasok sa adapter, didiretso ng hose at pupunta dun sa gauge. So ang mangyayari po, yung gauge po ay tataas yung kanyang magre-register po dito ng pressure. Usually po yung gasoline engine ay nagre-range po ng 100 to 200 PSI. Yung mga motor katulad ng Wave 100, XRM 125, siya po ay nasa 160 hanggang 180. Pag malamig po siya, nasa 160, 170. Tapos pag winarm up po natin, pinainit, tumataas po siya ng halos 10. So 10 PSI yung tinataas pag mainit na yung motor. So pag tinesting mo yung motor na malamig, na papalo siya ng 160, sigurado yan pag winarm up nyo,
at kinabit nyo ulit ito, tataas ng 10 PSI. Bakit tumaas? Kasi po nag-expand na yung kanyang mga piston ring, nag-expand na at nagsilyo na po na maayos dun sa kanyang cylinder. So tatanong nyo siguro kung saang anong PSI, anong pressure yung pinakamababa na pwede pang umandar yung motor. So around 100 po, yan po yung halos pinakamababang pressure na aandar yung motor. Pag bumaba pa po dyan, medyo mahirap na siyang paandarin, hard starting na po. Yun po yung normal. So from 100, pag 100 po medyo may kababaan na yun, pero umaandar pa rin siya. Pero yung power niya hindi niya ganoon kalakas. So kailangan na po ng i-servicewan yung motor or i-repair. So, sana po may naiintindihan kayo kahit konti. Hindi lang po ito sa mga mekaniko, pwede rin po ito sa mga mahihilig lang sa motor. May mga workshop tayo sa likod, kailangan natin ng mga gamit-gamit. Minsan ito po ay isang bagay na napakahalaga. So madali mong ma-analyze or malaman kung ang iyong makina ay okay pa at hindi pa kailangang ipa-ayos. Usually po pag bumaba yung kanyang compression, marami pong dahilan, maraming factor po. Isa na po doon yung kanyang piston ring or yung kanyang liner or yung bore, medyo oblong na, may gasgas na, sumisingaw na. Pwede rin po yung kanyang spark plug, yung barbola, mga valves. Maaari pong hindi na siya nagsasara ng maayos. So isang bagay pa po pala, so pag hindi po siya nagsara ng maayos, singaw. Pag sumingaw po, sigurado hindi aakyat na maayos. Isang bagay pa po pala, pag nasobra naman sa taas, ano po yung naging dahilan nun? Maaari pong marami ng carbon yung piston nyo at lumiit na po yung combustion chamber. So naging high compression na po yung inyong makina. So kailangan din po nating i-servisyohan yung ganun. So sana po hanggang doon na lang. Sana po may naintindihan kayo at susunod po na video natin ay ating subukang gamitin or i-apply paano ito gamitin. Medyo mag-ano na tayo ng 4 na motor siguro dito sa ating shop at subukan nating i-compression test lahat at i-analyze kung ano yung posibleng problema niya sa loob ng makina. So yun lang po muna ang ating topic sa ngayon. Papasalamat po ako sa inyong suporta at panonood. Sana po ay subscribe niyo po yung channel na to at pakipindot na rin po yung notification bell para po tuloy-tuloy po kayong ma-update sa bawat video na ating i-upload. So maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.